Ipakita nga po natin na direct yung ating picture number 1, yung tinatawag na Mycoplasma pneumonia. Ito daw ay tinatawag na atypical. When we say atypical, hindi kamukha ng ordinaryong pulmonya. Kasi yung ordinaryong pulmonya, talagang napakataas ng inyong lagnat, talagang nahihirapan kayong huminga, may ubo, ganun. At talagang kailangan iratay kayo sa kama o sa banig. Yung pong mycoplasma, matagal-tagal na rin ito sa atin. Pero sinasabi nila na hindi ganun kagrabe at pwedeng naglalakad nga yung tao. Ibig sabihin, nakakapagtrabaho, nakakapasok sa eskwela, so pwedeng makahawa. Kung kayo party-party, nakikijoin kayo sa maraming grupo ng tao, pwedeng isa doon ay maaaring may dala-dala ng mikrobyong mycoplasma. At ito po, ang kanyang nakikita ninyo, mga apektado po sa ating katawan, mula ulo, lalamunan, at baga. Yan po ang ating picture number 1. So ngayon direct, ipakita naman po natin itong ating picture number 2. Yang picture number 2 will show us, ano ba itsura nito? Kasi kung natatandaan ninyo yung COVID noong araw, parang bola na may mga spike-spike. Itong mycoplasma, iba makikita nyo parang, ano bang itsura nito? Parang yung lobo noong araw na parihaba, na hinanginan sa gitna. Yan ang mycoplasma. Sapagkat ang mycoplasma ay hindi daw po virus. Ito ay isang uri ng bakterya. Totoo nga po ba? So kung bakterya ito, mayroon mga antibacterial na maaaring maibigay sa pasyente na nagsasuffer nito. Ang mahirap dito, sinasabi na wala pa nga itong bakuna. Totoo nga ba? At sinabi ng Department of Health, tingnan natin picture number 3 direct, wala pa daw. Ito nung nakaraang mga ilang linggo. Sa picture number 3 will show us, wala pa daw pumapasok na mycoplasma dito sa atin. Pero ayon sa ating mga local government units, meron daw 3 o 4 na kaso na positibo dito sa mycoplasma pneumonia. So very important na malaman natin, ano nga ba ang mga sintomas o senyales ng isang taong may mycoplasma pneumonia. Tingnan po natin ang ating picture number 4 direct. Iisa-isahin ko para at least ma-recognize po ninyo. Ito ang mga signs ng mycoplasma pneumonia. So, kung maliliit man para sa inyo yung nakikita ninyong litrato, babasahin ko para kayo ay at least maliwanagan. Una, chest pain o mabigat sa inyong dibdib, lalong-lalo na kapag kayo'y umuubo o humihinga. Wow! Confusion o para kayo nalilito o balisa. Number 2, ubo na minsan may plema, minsan wala. Pagod. May konting lagnat, may konting pagpapawis, tapos lalo na sa gabi, parang kayo nanginginig o giniginaw. Yung temperatura nito iba sa regular na pulmonya mataas. Ito hindi ganong kataasan. Mga nasa 38, konti lamang, no? Tapos may kasama ito minsan na parang pagduduwal, no, pagkahilo, minsan pagdudumi, and kinakapos po ng hininga. Yan ang mga senyales. So titingnan po ninyo kung yung tao na mahal nyo sa buhay ay may ganito. Paano kung ikaw yung nagkaroon? Paano mo malalaman? Ang tawag naman doon, sintomas. Yung kanila, senyales. Ito naman, sintomas. Yung picture number 5 will show us ano yung mga aabangan natin na sintomas. Nakikita nyo yung babae? May parang kinakamot siya. Kakaiba, no? Dahil yung pong ating regular na pneumonia, walang rashes. Pero ito, may rashes. May konting sore throat. Ang tawag natin doon, pharyngitis. No? Para bang may nakasabit sa plema. Yan. Tapos, minsan yung ubo, hacking o dry cough. Hindi po yung kamukha ng pumuputok sa regular na pulmonya na ang plema talaga dilaw o berde. Ito, parang dry o tuyo. Tapos, minsan may kasama itong matinding
lagnat, o hindi, matinding sakit ng ulo, bagamat mababa ang kanyang lagnat. Sa mga hindi nakakaunawa kung ano ang itsura ng kanyang rash, dun sa susunod na picture, makikita po natin, ito ay kumakalat sa buong katawan. Napagkakamalan nga minsan na baka dengue. Lalong-lalo na, Disyembre. Akala po ba ninyo ang dengue tuwing summer lang? Year-round na po ito. At maaaring mabuhay yung pong kitikiti. O yung nilalabas na mikrobyo nung lamok. Any time of the day, lalong-lalo na nag-uulan sa ngayon. So tingnan natin para makrecognize ninyo, ito pong rashes. Hindi sa palad lang ha, minsan makate, minsan hindi makate. Pero, pwede ito sa braso, sa dibdib, sa likuran. Yan ang rash ng Mycoplasma pneumonia. Ngayon po, syempre dahil mas adult na, maaaring hindi na masyadong tinatablan nito. Maliban na lang kung mahina ang inyong resistensya. Pangalawa, maliban na lang kung medyo mataas na yung inyong edad, gaya ng mga 50 and above. Maliban na lang kung kayo talaga ay laging exposed sa maraming tao. Pero nakikita po nila, mas mataas ang kaso nito sa mga bata. Yung mga toddlers, mga school children. So tingnan natin sa picture number 7 na ang tunay na target po nito ay mga maliliit at paslit. Naalala niyo po ba yung COVID? Hindi ba't ang COVID bihira sa bata? Sa mga, alam niyo na, mga maliliit pa. Mas madalas sa matatanda, kabaliktaran. Sa Mycoplasma, mas marami po silang nakikita sa mga bata. Ngayon, tatanungin niyo po, paano ba nakukuha ito? Actually, hindi natin masasabi basta ito ay contagious at ito ay nahahawa mula sa iba. Pero maraming klase po kasi ng Mycoplasma. Alam nyo na, genus kasi yung Mycoplasma May mga species po sila. Ito yung isang species ng Mycoplasma na maaaring makaapekto sa hayop at sinasabi nila, alam nyo naman, baka sa hayop may transmission din sa tao. Tingnan natin yung picture number 8. Kita nyo na naalala nyo ba dati nagkaroon ng H1N1 flu? Naging H5N1 pa. Merong apektado yung mga manok. Ganon din sa Mycoplasma Pwede po ang mga manok na ito nagtataglay ng sipon-sipon nila, pwedeng maihawa nila sa mga anak nila, pwedeng sa dumi nila, at siguro kung atin itong mahahawakan o makakain, hindi pa definite po ito baka pwedeng panggalingan din. But as of now, ang talagang pinanggagalingan, itong nasa picture number 9. Ayan, tingnan natin. Yung picture number 9, siya mismo ang magbibigay sa inyo ng Mycoplasma. Ito po, yung baga ng iba. Ayan, direct ipakita natin. Ayan ang itsura niya, parihaba. Parang akala mo ba hotdog? Hindi po ba, no? May bilog-bilog din. Pero mula sa ubo ng iba, syempre may droplets yan, iikot sa hangin, at kapag umikot ito sa hangin, ay pwedeng malanghap natin. Pwede ba ito na nailapag niya sa kanyang hinawakan at ito ay yung hinawakan mo naman ay iyong maipahid sa iyong bibig o sa iyong mukha? Pwede rin. Pwedeng ang transmission nito ay direkta, pwede rin pong indirect siya. So, napakahalaga na mag-iingat po tayo dahil baka hindi tayo umabot sa pinaka-party ng December 25, hindi po ba? So, wala nang tatalo pa doon sa tinatawag na number 10. Yung ating picture number 10, napakaganda ng sinabi nitong si Erasmus. Paborito ko po ito sa mga philosopher Sa picture number 10, sasabihin niyang wala nang tatalo pa sa prevention. Kumbaga, the best cure is prevention. Okay, napakahalaga yun kasi ayaw natin na tayo ay magkakasakit dahil hindi natin alam baka itong Mycoplasma pneumonia ay magkaroon ng komplikasyon at
mag-invite ng iba pang uri ng mikrobyo sa inyong katawan. At kapag nag-imbita ito, ay baka mamaya maging ordinaryong bacterial and typical pneumonia. At siyempre, ang pulmonya, sabi nga natin, delikado.